Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan muli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Kaya din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga malakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at pakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagpukod-pukodin ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan na sa maninas na bugol. Doon mananangis sila at magnangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumutuma ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan ko lang po sa tanong. What is common? Ano daw ang common sa mga lugar na ito? Divisoria, Balintawak, Quiapo, at Green Hills. Tanong niya naman po ako, ano po, Father? Yan. Ito daw po yung lugar kung saan nagpupunta ang mga taong nawawalan. Bakit po? Tanong niyo rin si Father. Kasi po, ang mga sinisigaw po ng mga tindera dito, Sir, Ma'am, Sir, Suki, ano po ang hanap? Joke po yun. Pwede po ano nga bang hanap natin sa buhay? Kayo, ano bang hanap ninyo sa buhay? Mga kapatid, sa buhay po natin, madami tayong hinahanap. Sa sobrang dami, minsan hindi na natin alam kung ano nga ba yung dapat natin talagang hanapin, ano yung mahalaga para sa atin, kung ano yung makapagpapasaya sa atin, at kung nasaan talaga ang puso natin. Sa unang pagbasa po, binibigyan tayo ng halimbawa mula po sa aklat ng karunungan o aklat ng mga hari. Si Solomon ay pinili ng Diyos. Solomon was chosen to be the successor of David. Gagawin po siyang hari, tagapamahala, kagaya ng kanyang amang si David. Ngunit, may pagtanggap si Solomon. Alam niyang hindi niya ito kaya at mahina ang kanyang kalooban. Kaya ano po yung ginawa niya? Nagdasal siya sa Diyos at sa isang panaginip siya ay kinausap. Pero hindi siya humingi ng kayamanan o ng karangyaan. Hindi po siya humiling ng mas malawak pang kaharian. Hindi po siya humiling ng mas malakas pa na kapangyarihan. Hindi rin naman po siya humiling ng mga magagaling o mga kasamang magagaling. No? Mga sundalong magtatanggol sa kanya. Lalong higit hindi naman siya humiling ng love life na ginagawa ng maraming tao ngayon. No? Ano yung hiniling niya sa Diyos? Isang bagay lamang po. No? Understanding o yung pangunawa. Sabi niya, Panginoon, sana magbigyan mo ako ng pangunawa. Nang maintindihan niya ang nais ng Diyos para sa kanya. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanya? Sabi ni Lord,
I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now. And after you, there will come no one to equal you. Kasi alam ni Solomon kung anong hihilingin niya sa Diyos. Tayo kaya, alam ba natin kung anong hinahanap natin? Alam ba natin kung anong hihilingin natin sa Diyos? Siguro magandang mapaalalahanan po ang bawat isa ngayong linggong ito. Ano bang dapat hanapin? Hanapin natin kung ano ang mabuti. Unang-una, hanapin po natin yung buti ng ating mga sarili. Minsan masyado tayong attached dun sa mga negative nating mga attitudes. Wala naman pong masama na alamin, kilalanin yung mga kahinaan natin bilang tao. No? Kilalanin at sikaping baguhin. Pero sana makita rin po natin kung ano yung mga kabutihan na meron tayo. Ano yung mga biyayang pinagkakalob sa atin ng Diyos. Ano yung mga talento, kakayanan na meron tayong ibinigay ng Diyos. Hanapin ang buti ng sarili. Ikalawa, hanapin din po natin yung kabutihan naman ng iba para hindi naman po puro angal at chismis ang meron tayo sa ating mga bibig. No? Minsan, ang hinahanap lang natin kung ano yung mapupunan natin sa kapwa natin, ano yung mali, ano yung wala siya. Pero, nasubukan niyo na ba? No? Sumula niyo sa bahay ninyo. Hanapin niyo yung buti ng mga kapatid niyo, ng nanay niyo, ng tatay niyo. No? Ikatlo, hanapin naman ang Diyos na siyang tanging mabuti. Sabi nga po, God is in everything. No? Sabi po ni Jesus sa rich young man, why do you call me good? Only God is good. No? Kaya, sikapin natin na makita ang Diyos sa bawat pangyayari sa buhay natin, sa bawat taong makatatagpo natin. No? Hanapin natin ang Diyos na siyang tanging mabuti. Kasi sabi po, what we search for in life is most probably what we value most in life. No? Ano yung hinahanap natin, kung ang hinahanap natin, yun yung pinapahalagahan natin sa buhay. Ano nga ba ang hanap natin sa buhay? Tinatanong po ulit kayo ng tindera, ano po bang hanap? No? Ano nga ba ang pinahahalagahan natin? Meron po isang lola, no? At tumaya siya sa loto. At sa kabutihang palad, nanalo po siya, 50 million. No? 50 million. Pero hindi niya pa alam. No? Hindi niya pa alam. Ito kasi yung ikinatatakot ng mga kasambahay niya. No? Kasi kapag binanggit nila o sinabi nila sa lolang ito na nanalo siya ng 50 million, no? Natatakot sila kasi may sakit dito sa puso. Baka atakihin at mamatay, no? Hindi mapakinabangan ng 50 million. Kaya ngayon, nag-usap-usap sila itong mga kasambahay na ito. Paano ba natin sasabihin kay Lola na nanalo siya ng 50 million? Alam ko na, sabi ng isa. No? Best friend niya si Father. No? Sabihan natin si Father, siya na lang ang magsabi. Para naman mas okay yung dating. No? Ngayon, kinausap nila si Father at pumayag. No? Pumunta sa bahay ito si Father. Ngayon, tinansya niya muna si Lola. No? Kinuwento niya muna, kumusta po kayo, Lola? Sabi niya gano'n, sumagot naman sila, ay okay naman, Father. No? Okay naman daw siya. No? At nagkwentuhan sila na matagal-tagal. Habang sa nakita niya na mukhang stable naman ito si Lola, no? Bigla niya pong tinanong si Lola. Sabi niya, Lola, paano po kung malalaman ninyo na nananalo kayo ng 50 million sa loto? Ano pong gagawin ninyo? No? Hintay lang sagot si Father. Sumagot si Lola, sabi niya, ay naku Father, no? Kapag mananalo ako ng 50 million sa loto, idodonate ko sa simbahan yung kalahati nito. Alam niyo po kung anong sunod na nangyari. Si Father ang inatake sa puso. Diba? Mahalaga kay Father yung donation. Inatake sa puso at nauna si Father. Alam niyo po mga kapatid, ito isang kwento, pero matututo tayo dito kung ano nga ba talaga yung hinahanap at pinahahalagahan natin sa buhay. Wala naman siguro ditong taong matino ang pag-iisip na ayaw yumaman o ayaw magkaroon ng kahit pa paanong konting yaman. Dati-dati po, di ba, yung kayamanan, hinuhukay, nilalakbay ng malayo, sinisisi, pero ngayon po, no, pag kung gusto mo yumaman, taya ka lang sa loto, kaya sali ka sa reality show, no? Manalo ko 1 million, o kaya yung mga promo, ganyan, no? Madaling maging mayaman, instant yaman. Pero ngayon po sa ating pagbasa, lalo higit sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng talinghagang ito ng nakatagong yaman at ng perlas na ito na natatangi
na kilalanin ano nga ba talaga yung tunay nating yaman. Hanapin natin yung tunay nating yaman. We should be ready to give up everything in exchange for what we value the most. Pinalitulad po ito ni Jesus sa kaharian ng Diyos. Kung kaya nating magsakripisyo para sa mga kayamanan na pangmundo o yung makamundong mga kayamanan na nabubulok at nasisira, nararapat lamang na kaya din natin magsakripisyo sa tunay na yaman na nahanap ng ating mga puso. At yan ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang pagharian tayo ng kanyang biyaya at mabuhay bilang mga tapat niyang mga anak. Dapat ay matuto tayong magpahalaga sa mga bagay na dapat unahin sa ating buhay. Tuwing kailan nga po ba tayo na paghaharian ng Diyos sa ating buhay? Kapag una, binibigyan natin ang pahalaga ang ating mga sarili. Hindi natin sinisira ang ating mga katawan sa mga bisyo, sa mga bagay na nakakasira ng katawan at ng kaluluwa. The material goods versus the spiritual goods. No? Hindi naman sinasabi mo tayo maghangad ng mga gamit, ng mga kailangan natin. Yung balansin natin. No? Hanapin natin kung ano talaga yung mas importante, yung mas mahalaga sa buhay natin. Ikalawa, matuto rin tayong magpahalaga sa buhay. Sa gayong pamamaraan, pinaghaharian tayo ng Diyos. No? Kinikilala natin ang dignidad ng tao. Kaya naman ang simbahan, patuloy na naghihimok sa mga tao, nagtuturo kung paano papahalagahan ang buhay kahit simula pa lamang sa sinapupunan. Ikatlo, kapag pinahahalagahan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, pinaghaharian tayo ng Diyos. No? Ito sa aming tinataguyod natin bilang mga tagasunod ni Kristo, no? The value of family. At higit sa lahat, ay pinapahalagahan natin ng Diyos. Ang pinakamataas na pagpapahalaga ay nararapat lamang sa pagkakamit sa buhay natin ng presensya ng Diyos sa papaanong pamamaraan. Unang-una sa pagsunod sa mga commandments o yung kanyang mga atas. Minsan, parang napakadali ipagpalit ng linggo, lalong higit pag may natapat na mga importanteng lakad o minsan pag may overtime ka, kahit linggo, parang dali-dali ipagpalit ng linggo. Pero sana, kaya rin nating panindigan o ibigay yung nararapat na pagpapahalaga sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga pangako. Sa ating pagdarasal, binibigyan ba natin ng panahon ng Diyos? 24 na oras sa isang araw. Ilang minuto, ilang oras, ilang segundo ba yung binibigay natin na oras sa Diyos sa isang araw? Minsan na, di ba, pag Sunday, 24 hours, isang oras lang hinihingi sa atin. Minsan pag nagmamadali pa si Father, 45 minutes. Di ba? Pero ang hirap-hirap bigyan ng pagpapahalaga. Kaya mga kapatid, kung pagminilayan lamang po natin ng mabuti, ay makikita natin ang mga tunay, na may tunay tayo, mga kayamanan na dapat natin pinapahalagahan. Hanapin natin, sabi nga ng mga tindera sa Divisoria, hanapin natin at piliin ang higit na mahalaga sa ating buhay. Isang magandang dahilan na sa tingin ko ay mainam para sa ating lahat para patuloy natin hanapin ang Diyos sa ating buhay, kung ano yung mahalaga sa ating buhay. Kasi si Jesus mismo hinanap tayo. Ang Diyos mismo hinanap tayo nung tayo ay nawala. Ang buong sangkatauhan nung nawala, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang hanapin tayo. Tanungin niyo si Father kung bakit. Tanungin niyo si Father kung bakit. Kasi po, mahalaga tayong lahat sa Diyos.